Good morning, guys! Ayan, day off ko na naman ngayon. Ang saya-saya ko kasi 4 days ang day off ko ngayon. Yes, 4 days talagang ibinigay sa akin mga besh. And masaya ako. Masaya naman ako kahit 4 days ang ibinigay. Pero hindi ko inaasahan to ha. Dahil kalimitan ng day off ko isa lamang, dalawa. Tapos kung dalawa man pero magkahiwalay. Pero ngayon is 4, 4. Tapos bayad pa yung isang araw, B. Tingnan mo kaya ang saya. Yan, magkukwentuhan tayo ngayon. Ay, dali. Magluluto ako ng, ilalagay ko to sa microwave. Kaso tumutubo na yung ano niya, itong ugat. Aalisin ko yung ugat. O, siya nga pala. Pupuntahan ko yung anak ko. Pupunta kami bukas sa kanya. Magdadrive kami papunta doon. Yes, bibisitahin namin siya. Alam ko naman na uuwi na siya next month. Pero, syempre, matagal-tagal pa rin ang 1 month. Kaya, ayun. Tsaka wala din namang gagawin. Kaya, ayun, mag-uli-uli, diba? Kasi ako ay magluluto nga pala ngayon ng kakainin namin. Kakainin ko pala. Anong namin? Ako lang naman ang nandito. Kakain ako dito ng yung natira kong manok na in-order namin sa restaurant nung isang araw. Okay pa naman siya. Hindi pa naman siya. Wait. Pabahinga ako. May magkakape ako. Ayan. Anin ko siya sa air fryer. Ilalagay ko siya sa air fryer. Ito siya. Manok. Yes, yan ang kakainin ko. Ang laki niya, no? Eh di meron pa ako isang kakainin dito. Marami akong tira-tira dito eh. Yes, wala akong ginawa kundi magtira ng pagkain. Kasi ayoko namang magtapon. Tapos ang kagandahan ng may tira, pwede mo siyang kainin uli. At hindi ka na magluluto. Yun ang kagandahan. And lalagay ko na siya sa microwave. May kukwento pala ako sa inyo. Ang ikukwento ko yung ito. Na mahalaga na paghandaan ba yung buhay kaperahan, paghandaan yung mga pangangailangan. Ayun, mahirap kasi na maging mabait ka. Kasi pag naging mabait ka, ubusin ka nila eh. Kasi yan ang nangyari sa kapatid ko. Yung kapatid ko, na hanggang ngayon wala parang naiipundar, wala siyang sarili niyang bahay. Yun nga, buong buhay niya tumutulong siya sa amin, sa pamilya, sa mga kapatid ko. Alam mo yun, siya nagpaaral dun sa mga kapatid ko, sa mga kapatid ko sa nanay. Kasi may asawa uli, 'di ba, nanay ko. So, nag-asawa uli siya ng bata pa lang kami. Kaya, nagkaroon siya ng mga anak nga 5. Pinag-aaral yun ng kuya ko. Ilan ang pinaaral niya doon? 3 yata, 4. Kalain mo yun. So, akala mo na magbabago yung sitwasyon na pagdating ng panahon is hindi na sila magiging asa kay kuya. Hindi na sila or sa akin, kahit kanino pa. Hindi na sila maging depende. Yung pag nagkasakit ang nanay namin, mapapaghandaan nila. Pero hindi. Alam mo yung nakakasama ng loob na hindi talaga nila napaghandaan kahit yung buhay nila, kahit yung buhay ni nanay pag nagkasakit. Yun nga yung parang na-shock ako na buong buhay ba nila para silang mga bata na kailangan nakasandal sila sa ibang tao, na kailangan nakasandal sila sa kapatid. Alam mo yun nga, nagkasakit ang nanay. Ni pamasahe, wala sila. Ni pangkain nila, wala sila. Para silang mga maliliit na bata na nawala ng magulang noong mga panahon na yun. Parang ganun. Pero hindi. Sila yung yung isa yung pinakabunso ay 28 years old. Tapos, the rest is, yung isa ay magkasing edad kami, halos magpo-40 na. Tapos yung isa, ilang taon lang pagitan sa akin. 2, 3. Tapos yung isa ay ganun din, nasa 30s. Alam mo yun, so, magte-text yan kay kuya, kuya, wala na kaming panggastos. Ate, wala na kaming panggastos. Wala na kaming pamasahe, wala na kaming... My God, paano kayo nabubuhay sa mundong ito? Yun, so parang hindi ko kinaya. Sabi ko, grabe. Ako, buong buhay ko, lumaki ako na hindi ako umasa sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Binuhay ko, sarili kong problema, binuhay ko, pinanindigan ko. Kung may mga pangangailangan ako or sa anak ko, ibinibigay ko yan. Hindi ako manghihingi sa kanila. Akalain mo yun, di naman kami nakatira doon sa kanila.
Sila, may sarili silang bahay nila, di ba? Ba't aasa sila sa akin? Ba't aasa sila sa ibang tao? So, yun ang parang entitlement ba, nando doon. So, naiinis ako. Sabi ko, my God, nakakainis. Pero, sabi ko, ano magagawa namin? Parang nandun kami sa posisyon na wala talaga kaming choice. Yun. Lalo na ako. So, wala akong nagawa. Ako pa rin yung asikaso ng mga bayarin ni nanay, asikaso ng mga kailangan ni nanay, dahil ako ngayong naghanda, ako yung meron, ako yung buti na lang proactive ako. Ako yung bata pa lang ako, lagi kong pinaghahandaan yung mga posibleng mangyari sa akin, kagaya ng pag nawalan ako ng trabaho, hanggang kailan ako mawawala ng trabaho, yung mga gastos noon, kailangan meron akong nakahandang panggastos kung paano ko matutustusan yung mga pangangailangan ko. Ganun ako handa. Kaya nagugulat ako sa mga pag-uugali nila kung bakit ganun na nangyari sa kanila. Yun. Kaya ayun, nagalit ako, pinagsabihan ko sila, sabi ko, grabe, hanggang ngayon ba naman, ganyan pa rin kayo para kayo mga bata? Yun. Pero walang mangyari sa galit ko. Anyways, ngayon, maayos na yung nanay ko, nakausap ko siya kahapon. Natutuwa ako sa kalagayan niya. Wala na siyang oxygen, wala na siyang NG2 sa ilong. May oxygen pa rin, pero hindi siya nakasuot ng oxygen ilang araw na. So, kaya natutuwa ako. Nakapagsalita na rin siya. Medyo, yung pananalita niya is medyo parang makikita mo yung pagod sa kanya, pati sa mukha niya, pagod. Pero pinipilit pa rin niyang makapag-usap sa akin. Yun. Masaya siya, nakakangiti na siya, nakakatawa na. Sabi nga daw niya, akala niya daw ay katapusan na niya. Sabi ko, akala ko rin katapusan muna. Tapos sa isip ko pa, dahil nga handa ako, sabi ko noon, last month, nung akala ko ay katapusan ni nanay, akala ko mawawala na talaga siya. At nawala na talaga siya eh. Kaya sabi ko, yun na, sa sarili ko, naghanap-hanap na ako, nag-research na ako ng kung magkano ang kabaong or magkano ang cremate. Iniisip ko pa kung kabaong bang gagamitin ko kay nanay or ipa-cremate ko na lang dahil para sabi ko ay wala nang intindihin yung mga kapatid ko. At baka mamaya ay baka kahit pamasahe ay wala na naman silang, kaya hindi nila mai-provide sa sarili nila. You know, papunta sa sementeryo man lamang. Ay ngayon nga, wala silang pamasahe papuntang ospital. Nung nakaraan, pagkain nila yung pamasahe papuntang sementeryo. At saka pambayad ng puntod. Yung, di ba yung paglilibingan ng, yung puntod nga, di ba binabayaran yan buwan-buwan? O, may babayad ba sila? Kaya sabi ko, siguro maigi pa padadaliin ko na lang ang sitwasyon para sa kanilang lahat. Ipa-cremate ko na lang. Tapos, baala sila kung gusto nilang paghati-hatian yung abo ni nanay. Or, isa na lang ang humawak para isang buo pa rin si nanay, di ba? Pero, hindi pa rin mabubuo si nanay kasi konti lang naman ang ibibigay na abo dun sa, cremate niya. Hindi naman binibigay yung lahat ng abo. Yun. Anyways, yun nga. Yun ang naiisip ko. Kaso, yun nga, binigyan pa rin ng pangalawang buhay ang nanay ko. Kaya sabi ko ay change plan. Nabuhay uli si nanay, hindi pa siya mamatay. Kaya ang maigi ko na lang gawin is bigyan ko na lang siya ng maayos na buhay habang nabubuhay pa siya. Yun na lang ang plano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung hanggang kailan pa siya itatagal, pero dahil nga may buhay pa naman siya, kaya pa naman yung mukhang makarecover na siya, ayun na lang gagawin ko. Ibibigay ko na lang yung maayos sa buhay sa kanya habang nabubuhay siya. At para kahit pa paano is mawala man siya sa mundong ito is maayos na yung buhay niya. Yun ang plano ko para sa kanya. Pero ayoko nang sabihin doon sa mga kapatid ko dahil pag sinabi ko sa kapatid ko parang sila yung nasisiglaw. Kaya tumitindi yung anxiety ko lalo dahil nung nakaraan ganun ang nangyari. Parang nasilaw sila dun sa perang pinapadala ko kay nanay. Parang sila na talaga yung, alam mo yun, parang umabuso nung pinadala ko nung nakaraan. Ubus agad ng ilang araw. Grabe. Siguro dahil nag-a-adjust pa lang. Siguro dahil akala nila ewan ko, pero alam naman nila na matipid ako sa pera. Alam nila na pinagbabudget ko ang pera. Hindi ko yan basta winawaldas lang. Pero ang pinagtrabahuhan ko ingat na ingat ako dyan. Alam nila yan. Pero wala silang pakialam kasi nga dollars eh. But anyways, ayoko nang ma-stress. And hindi ako magpapakontrol